bigla po nandilim yung paningin ko, tapos pangayon na po. Bigla po siyang tumawag ng taxi, tapos sinakay po ako doon sa may taxi, kasama po siya. Tapos pumunta po kami sa may hotel ng... Total. Nag-jump tayo? Go, go, go. Push kayo. Ano ba? Asya ba yan? Ano? Sige, tawagin niya. Ginawa ko? Ano ba ginawa ko? Anong ginawa niyo? Anong ginawa ko ba? Ngayong patapos na ang taong 2005, tuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan, partikular na ang kasong rape. Base sa statistics ng women's group na Gabriela, umabot sa 80 ang mga kaso ng rape ngayong taon. 5 dito ay gang rape, 2 ay date rape, 18 naman ay incest o mga biktimang ni-rape ng kanilang kaanak. Naitala din ngayong taon ang pinakabatang biktima ng rape ay 2 taong gulang. Sa kabila ng itinatag na Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997, patuloy pa rin ang pagtaas ng kasong rape o pang-abuso sa mga kababaihan. Ang kahinaan ng batas na ito ang kadalasang pinagsasamantalahan ng mga manyakis. Ang warrantless arrest, yung detention, kumbaga na walang lawful order from a court, pwede lamang gawin kung halimbawa huling-huli sa akto, yung mga tipong ganon, or kagagawa lamang at nakita siya nung katatapos pa lang ng krimen. Usually sa mga rape cases, nare-report ito after several days na nang nangyari, ang rape, o kaya after several months, o kaya after even several years. Ibig sabihin, miminsan lamang tayo nakaka-encounter ng rape case na may immediate reporting, as in immediately after the hour na na-rape, nag-report ka agad yung victim. Alam ko yung dilemma ng mga police dyan. I mean, police officers also tell me, paano yung attorney? By the time na makaabot yan sa korte, tumakbo na yung respondent. Tumakbo na yung suspect. By the time na maging akusado na siya, na-file na yung formal charge sa korte, nagtago na yan. Iba't ibang women's group nang itinatag upang tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isa na dito ang grupong Gabriela, ang grupong kilala sa pakikipaglaban sa kapakanan ng mga kababaihan. Bukas ang Gabriela doon sa pagtulong dito, lalo na sa mga biktima ng karahasan. Iba't ibang pwedeng gawin, mula doon sa counseling, pwede rin mabigyan namin siya ng edukasyon tungkol sa iba't ibang issue ng lalo na yung sa usapin ng karahasan sa kababaihan. Tapos pwede rin namin siyang makapaloob sa isang grupo, kasi iba rin kung may support group Kamakailan ay naging mainit ang usapin ng Subic rape case, kung saan 6 na Amerikano ang inakusahan ng panggagahasa. Dahil dito, naisasantabi na ang iba pang kaso ng rape kung saan ang mismong kababayan natin ang akusado. Abayin 25 ng Nobyembre nang lumapit sa Bitag Action Center ang mag-inang Emma at Jenny, mga private reflexologists. Ginahasa umano si Jenny ng isa sa kanilang matandang customer. Kahapon sabay kami ng anak ko sa SM. Sabi niya, Mama, tumawag si Sir Pascual sa akin na magsiservice daw ako sa kanya. Ano itong sa service? Massage po, sir. 4 daw, susunduin daw siya sa SM Fairview. Sabi ko, bakit susunduin ka? Hindi ka pupunta dun sa bahay niya doon sa Green Hills. Sabi, hindi Mama, sunduin na lang daw ako. Iniwanan ko yung anak ko kahapon sa SM Fairview. Ngayon, Bakit may iwan sa messenger? kasi nagkita naman daw, parating naman daw si Sir Pascual daw sa kanya, sunduin daw siya. Ano nangyari? Yun lang nga po yun. Pagkatapos namin kumain sa may table. Saan sa team? Doon po sa Delgado po yun. Sino ang pangalan itong nanghali sa'yo? Sir Pascual. Ano pangalan po? Ito po sa Saan nagtatrabaho sa Mr. Pascual? businessman po siya. Tapos po nung uminom po ako ng tubig doon, tapos bigla po nandilim yung paningin ko, tapos pangayon na po. Kung pagkatapos po noon, bigla po siya tumawag ng taxi, tapos sinakay po ako doon sa may taxi, kasama po siya, tapos pumunta po kami sa may hotel doon. Pero hindi ko po naalala kung ano yung tsura ng hotel po yun, kasi po nahihili na po ako. Natatandaan ko na lang po, nagising po kasi kung sakit po ng katawan ko. Tapos, puro dugo po yung
nakamat. Anong mga kakaibang pagkikilos nitong tao na to na hindi ko nga makita dahil bakit ikaw kinakailangan magmamasahe samantalang pwede ng nanay? Hindi ka ba nagtataka bilang ina? Bakit kaya anak ko magmamasahe ro? Oo. Samantalang ikaw na pwede naman, wala namang diferensya kung kinakailangan magmasahe ka. Pareho lang naman ay kinakailangan matanggal yung kanyang kung saan sabing ako nagpapamasahe ako, manong pa nagmamasahe sa akin, lalaki. Mas gusto ko dahil matitibay yung mga kamay. Eto, bakit anak mo at ikay piniiwan sa gwardiya? Hindi ka ba nagdududa? Hindi, sir, kasi ako dati yan nagmamasay sa Oo, kanya, sir. nung nakita yung anak mo? Nalalaman niya na may anak pala ko, kasama pala ko to sa trabaho namin. Oo. Sige, sabi nga, sige Emma, si Jima na lang kasi So, okay, alam ko na. So, pag nagpapasok siya sa bahay ninyo, sa labas ka lang ng bahay, oo, pinatatambay ka lang sa gwardiya. oo. Hindi ka ba nagdududa? Wala, sir, kasi ang ano pa, nagmasaya ko sa kanya yung Ilang taon mo matanda na kaya. minamasahe itong matanda na to? Ano mag-1 year na po ito. No, 1 year. Oo. Okay, di nyo tumawag ka sa Women's Concerns Division? Right away, magawa ito because habang habulin natin yung bago mag-8 o'clock noon time kasi ipamay-medical legal ka, ASAP i-medical legal to within 24 hours, pick up, naintindihan mo right away, yan, double time kasi oras mahalaga rito. Walang areglo para sa akin, naintindihan mo. Kung kayo lumapit sa akin na areglo ka, hingi ka ng pabuya, hindi yan ang trabaho ko. Trabaho ng attorney yan. Sa akin, magbayad ang dapat magbayad, managot ang dapat managot. Wala akong pakialam kay mayaman o mahirap. Pag gumawa ng katarantaduhan tulad ng kamanyakan yan, kailangan managot siya. Identify na. Alam niyo kung nasaan yung suspect. Oo, alam namin sir ang bahay, sir. Sige, Anak sige. polis. Yung Dragido, kunan mo na ng competency. Tapos, padala mo medical. Kaya naman isang police woman natin para may pag-assist. Si Vilma. Si Vilma, mga ata. Ilang taon na po? 16 po, sir. Oo, siya tutorial. Oo, siya tutorial. Kunin nyo na yung tao. Kagabi lang nangyari, bago lang. So, pwede pa kunin nyo. Kunin Hindi lang kunin, sir. Pwede na, sige. Ngayon, sir, pwede na. Pwede na, kunin nyo na. Agad isinailalim sa medical examination ang biktima hinggil sa nangyaring panggagahasa umano sa kanya habang naghihintay sa labas ang grupo ng bitag at mga operatiba ng DIIB-CPD. Masusing pinagplanuhan ng grupo ang susunod na hakbang. Option A tayo. Subukan tapos tawagan. Just for ano lang naman, di ba? At least yun, mas madali yun eh. Pero kung wala, we will resolve an option B tayo. Plan to coordinate. Secondly, we will get some manpower from the Eastern Police District and it will be a joint operation project. Makalipas ang ilang minuto, inilabas na ang resulta ng medical exam kay Jenny. For penetrating trauma. Positive tayo. Ang pinoproblema ko ngayon, sir, kung nandun pa yung suspect ngayon sa bahay. Kung sakaling wala na boss, anong yan So sa ngayon, sir, kung wala na, ang problema, sir, hindi ko maipapile agad ang asunto dahil yung first name ng tao. Kasi Mr. ano lang eh. Yun lang ang alam nila eh. So ngayon, sir, positive naman, sir, na may laceration. Kasi, sir, coordinated na kami sa NCR kasi nasa TOC na. Pero, sir, magbibigay pa kami ng coordination slip namin, sir, sa Eastern Police District. Yes, sir. Yes, sir. We will have a joint operation with the Eastern and the Central Police. Bago tumuloy ang grupo sa bahay ng suspect sa Green Hills, nakipag-ugnayan muna ang mga operatiba ng DIID-CPD sa San Juan Police upang humingi ng police assistance na siyang nakakasakop sa lugar ng suspect. Bago isagawa ang operasyon, nagsagawa muna ng reconnaissance ang grupo ng DIID-CPD at ng bitag sa tinitirhan ng suspect. Yan ba yung may for sale? Ito, yung sir. Ito ba, mami, yan? Opo, yan.
na pinagplanuhan ng grupo ang gagawing imbitasyon sa rape suspect na si Pascual. Pare, security bank tong harap. Tapos to, para may iskinita to. Yung iskinita rito, may gate yan. Hindi lang natin alam, ito sugal to eh. Kung papapasukin siya. Pag pinapasok to, ibig sabihin, pare, nandun yung Shera. Mabasa natin yung sitwasyon. Go, go, go. Polis! Ano papusokin niyo dito? Ito, halika. Siya ba yan? Sige, tawagin niya. Ano ba ginawa ko? Anong ginawa niyo? Ano ginawa ko ba? Sige. Pag anong ginawa pa kayo nung ginawa niyo? Kailan? Anong kailan? Ano ba ginawa ko? Sir, kalmado lang ako ha. Relax lang, mga polis kami. Reklamo Sige. Kaya lang akong complain sa inyo. sa amin. Oh, Sa ginawa nito. tungkol sa ginawa nyo. Ngayon, liliwanagin po natin ito. Ano Ah. sige. Ngayon po, kukumbidahin mo muna namin kayo sa opisina namin para magkaroon kayo ng paliwanagan. Oh, Sige. sige po, ako po si Sargento Pablico at Sargento Sibayan. Kasama namin ang mga taga-salwan. Mga taga-Sanman Police, kasama po namin. Bibis lang ako. Pare, magbibihis pa, huwag na. Dito lang ako. Upo lang ako. Matapos imbitahan ang umano'y nanggahasa kay Jenny na si Emmanuel Pascual, agad pinablatter sa San Juan Police Station ang ginawang operasyon ng grupo. Pagbalik ng grupo sa Camp Karingel, dito pinagpipiestahan ng iba pang kasamahan namin sa media ang suspect na si Pascual. Pananagutan mo yan sa Panginoon, sa batas, lahat. Sasagutin ko niya. Wala Ngayon, kung mayaman ka, tutupasin kita hanggang kamatayan. Uy, wala akong ginawang ganyan. Pag mayroon tayong witness ganyan. Binigyan ni Fiscal Antonio Lim ang suspect na si Emmanuel Pascual na sagutin ang akusasyon laban sa kanya sa loob ng 15 araw habang pansamantalang nakapiit sa detention cell ng Camp Karingel. Layunin lang ng bitag na maging pantay-pantay ang trato pagdating sa batas, mahirap man o mayaman, kahit anumang kulay o nasyonalidad.